Hello, magandang gabi. Bago tayo dun sa main content, no? Ang dami nag-PM sa akin nun eh. Yung sa kuha ng CCTV. Kahit kaming dalawa ni Sir Ed na pag-usapan namin kagabi, yung tungkol doon. Siya dapat ang mag-handle nung case na yun eh. Yun ay sa Samar, yung sa CCTV na may natutulog na lola. 'Di ba? May natutulog na lola. Hinahanap ko sa KMJS, wala na yung wala na yung wala na yung segment na yon. Pero pag na-re-upload, baka ulitin ko yung reaction video ko, no? Hindi ko kasi napanood kagabi. Wala ako sa wala ako sa bahay, wala ako dito. 'Di ba? Nasa location kami. So ito na lang muna yung mga re-react natin. Ito yung unang video, sinend sa akin eh. Sino ba nag-send sa akin ito? Si Sir. Hello Sir, sorry ha, hindi ko na kita matandaan eh. Pero shoutout sa'yo. Ito ay in-upload ni Mercado Minard, 'di ba? So ito 'yon. Ang caption, ngayon lang ako kinilabutan ng ganito. Kuha ko ito January 25, 1:45 AM dito sa harapan ng aming bahay. Gising pa ako ng oras na 'yan habang nakahiga at nag-cellphone nang biglang may umagaw ng aking pansin. May narinig akong ingay sa bubungan pero hindi ganun kalakas ang ingay. Biglang nagkagulo ang aso, nagkahulan na napabalikwas ako ng bangon at binuksan ng dahan-dahan ang bintana. Nagsimula nang may umungol sa labas ng bahay. Nag-alala ako bigla at naisip ko na baka ang aking inay ay kung napapaano na, baka kako binabangungot na, pero napagtanto ko ang naungol ay nasa labas ng bahay. Ay nagsimula akong kilabutan nang marinig kong parang halimaw na yung ungol sa labas. Palakas ng palakas hanggang sa naisipan kong kuhaan ng video. Maiksi yung video pero sa tansya ko mga 3 minutes siyang naungol sa labas. Hanggang sa mawala na siya, maya-maya ang aking mga kapitbahay na mga pamangkin ay nagpuntahan na dini at itinanong nila kung ano yung ungol na yon. Narinig din pala nila. Mas malakas daw ang ungol na narinig nila. Hindi lang nila na videohan. Ngayon, parang naniniwala. Excuse me, makatila-lamunan ko. Ngayon ay parang naniniwala ko na talagang totoo. Totoo aswang. Ari po ay totoong hindi gawa-gawa, nasa sa inyo po kung maniniwala kayo o hindi. Baka po isipin nyo yan ay harok ng taong, hagok siguro ng taong tulog, snore, gano'n. Nagkakamali kayo, pakinggan nyo sa video, yung parang naharok, maingay lang po ang aso pero mas maganda pakinggan nyo ng naka-headset. So pakinggan nga natin. Ano ba ito? So ito daw yun, no? Tingnan natin. Familiar ako doon sa sound eh. You know? For me,
Ito ha, unang-una muna, titingnan muna natin yung logic ng aswang. Let's say aswang ito. May nabiktima ba doon sa lugar nyo? Kasi yun ang unang tatanungin eh. Kung aswang, dapat may mabibiktima yan kung may aswang. Hindi naman pwedeng ganyan lang ang gagawin ng aswang na magpatunog lang ng magpatunog. Kailangan magkaroon sila ng biktima para mabuo yung essence ng pagiging aswang nila. Hindi yung magpapatunog lang sila na magpapatunog na ganyan. At kung ang aswang, di ba parang may predatory skills yon, hindi siguro sila mag-iingay. Yung parang hanggat maaari tahimik lang yan hanggang sumakmal ng biktima. I don't know. Yun ang naiisip ko. Kasi di ba predator ang mga aswang. Diba? Ngayon, yung tunog na ito, familiar sa akin, pwedeng itong mga pusa ito na nag-aanuhan. Minsan ganyan ang pusa ko eh. Ganon. Tapos tinignan ko magkapatong. Pwedeng pusa na nag-aanuhan to or aso siguro. O ganyan, minsan pag natsambahan ko yung tunog ng pusa ko, video ko. Na ganito din talaga. Pwedeng dalawang pusa na nag-aanuhan yan. Tapos meron naman pusa na gumaganon. Pero may ganyan din na yung parang gigil na gigil. Hindi ha, promise. Pwedeng ganun eh. Tingnan ko nga sa YouTube kung may sound ng dalawang na nagme-mate. Tingnan natin kung ito. What you know about Hindi pinaparinig yung sound eh. Pero may sound na ganon. Ito kaya. Walang sound eh. Yan yung parang ganyan. Di ba? Kaya lang siguro, I don't know, deep yung pero feeling ko pusa ito men eh. Feeling ko lang ha, I could be wrong. Di ba? Pero feeling ko pusa siya eh. Yung naririnig mo. Meron nga minsan yung pusa tunog iyak ng bata eh. Yung nung nasa Mindoro ako, kinakatakutan ko din yung mga sound na yan. Yung feeling mo iyak ng bata, yung naririnig mo. Pero pusa. Dahil kung maririnig mo yon, saan na ba yon? Wala na ko na pa. Ito, totoo. Feeling ko dalawang pusa ito na nagme-mate. Nagjujugjuga na dalawang pusa. Feeling ko lang. I could be wrong pero yun ang tingin kong analysis doon. Nakita nyo naman yung sound nito, di ba? Yung dalawang pusa na di ba? Baka ma-YouTube lang ako kaya hindi ko masyadong Anyway, proceed tayo do sa main event na content. So ito, ang dami nagpasa sa akin ito, siguro mga 7. Mga meron pang pinasa yung version ng TikTok na ito daw yan daw ay incubus, na pinagsasamantalahan daw yung lola. Hanap nga tayo ng clear na video nito, mga men, sa YouTube. Ito, na KMJS din to, kaya lang, wala ito doon sa segment ng KMJS eh. Anuhin nga natin.
Pero i-re-content ko ito pag na-upload na yung full version nito sa sa KMJS. Para malaman natin yung formal na pagsusuri ng mga expert doon. Yung sa itim na usok. Wait lang ha. So ito 'yon, no. So ito yung CCTV na 'yon, ito yung nanay, no, lola. 'Di ba? Itim na usok ng akmang sasakal daw sa lola. So ito na 'yon, ano. May nakitang nakita na umano doon sa lola. Ngayon, ito siguro minomonitor niya yung CCTV, no. Minomonitor niya siguro yung CCTV. Minomonitor niya kaya niya ginanyan yung Tapos bigla nawala. Si Miming, tumakbo si Miming. Hello, Miming. Malambot ang puso ko sa mga pusa eh. Now, kung ako ang tatanungin mo, kasi merong ano sabi dito sa comments, tingnan nga natin. Incubus ang tawag sa maitim na usok na hindi. Incubus yan, totoo yan. Ito, may mga narinig na akong accounts ng Incubus. At habang inaano daw sila na Incubus, nararamdaman nila. Pero clearly, ito si Lola, tingnan nyo lang si Lola, no? Hindi naman affected ito si Lola eh. 'Di ba dumating na yung itim na yan, ano? Hindi affected si Lola, hindi naman gumagalaw si Lola eh. Hindi naman siya yung parang siguro na monitor niya lang sa CCTV yan siguro kaya puro siguro ang sinasabi ko. Hindi pa kasi alam yung story behind dito eh. May original post ba ito, mga kababayan ko? Checkin nga natin yung mga nagpasa sa akin na video. Nang makita ko yung yung original post. So ito yung Facebook. Baka mabasa natin yung account, no? Kasi pwede namang do sa Incubus na theory na napanood ko, kinuwento daw ng lola na may naramdaman siya daw. Nakikita naman natin walang walang nangyari doon sa lola eh. Kung halimbawa i-confirm ni lola yon, pwede kasing ang mangyari, sinakyan na lang ni lola yung sinasabi. Tingnan ko nga yung yung mga post na pinasa sa chine-check ko ha. Baka merong Lola. Buti na daw nakita ng anak ni Lola. Yung kasi puro chismis na yung Hindi, walang totoong kwento eh. Puro totoo ba ito? Ito, tingnan natin ha. Sa Samar daw ito. Kasi si Sir Ed ang pinatawag dito ng KMJS conflict sa schedule ni Sir Ed. Sabi dito, totoo ba ito? Makikita sa CCTV ang isang itim na usok na lumalapit sa isang matandang babae at tila sinasakal ito. Nag-viral po ito sa isang post patungkol sa isang pamilya sa bayan ng Santa Fe sa Leyte o Samar nga, na natakot matapos makita sa CCTV ang sinasabing misteryosong usok sa loob ng bahay na kanilang lola sa barangay Katipunan sa naturang bayan. Ayon sa anak ng matandang babae sa kanyang post,
na matagal na umano itong kinukwento sa kanya ng kanyang ina na mayroong maitim na usok ang lumalapit sa tuwing nahihiga ito. Dagdag pa sa kwento, tuwing nagigising ang matanda, nakikita nito ang misteryosong usok sa ilalim ng higaan. Sa una, ayaw daw nilang maniwala sa sumbong ng kanilang ina hanggang sa makita nila misteryosong usok sa pamamagitan ng CCTV na kung saan makikita na tinataboy ito ng isang babae. So, may account daw si Lola. Ito yung sinasabi ko na matagal na daw na ano ni Lola, nakikita yung CCTV, yung usok, 'di ba? Nakikita nito ang misteryosong usok sa ilalim ng higaan daw. Kinikwento sa kanya ng kanyang ina na mayroon maitim na usok ang lumalapit sa tuwing hihiga ito. May kwento daw si nanay. Pero dito, kung 'di ba kung totoo na walang reaction si nanay kung nakikita ni nanay. Gising si nanay no? Gumagalaw-galaw siya Ako yung mga ni nanay. Forward natin Diba nandiyan na? Tapos malusad na yan. Lumusad na. Walang reaction si nanay Hindi siguro kinwento niya na lang sometimes kasi nagagalit kayo sa akin. Sometimes kasi dito muna tayo sa kwento part sa kwento part. Sometimes kasi parang kinikwento na lang yan due to confirmation bias 'Di ba? Now, ang tanong, totoo ba ito? Ito naman yung hatol ko dito. Feeling ko dito hindi to totoo. Hindi ko pa napapanood yung KMJS nito, kung anong explanation na. Pero feeling ko insekto ito or gagamba. Kasi yung karakteristik, ipis? Pwedeng ipis? Kasi yung karakteristik niya, nakikita mo na anuhan mo, may parang tentacle siya. Attitude ito ng insekto Yan mukhang gagamba Gagamba o ipis. Testingin natin Testingin tayo mga kababayan ko. Tapos saktong na monitor sa CCTV siguro kaya nagaganyan-ganyan. Pero subukan nga natin dito sa camera na kung tama yung ito. Mga kumpul na alikabok. Sorry maalikabok dito. Tapos ilalagay ko sa dulo ng lapis Tingnan nga natin pag malapit. Ito gray kasi ito. Dapat black Ito lang. Sige, kunyari black ito Black ito kunyari. Pag malapit sa lens ng camera yan, 'di ba? Ibig sabihin may gray na multo dito sa akin. Gawin natin na yung mahahaba yung galamay. Kasi ito balahibo ito yata ng mga pusa ko Yan. Gawa tayo ulit. Alikabok ito na parang balahibo ng mga pusa. So ito nilagay ko sa dulo ng ngayon kung gagapang niya sa CCTV kunyari ganyan na magiging itsura niyan, 'di ba? Although na hindi siya define, for me sa harap to ng lens. 'Di ba? Ito science na to baka sabihin na naman puro ka na lang hindi naniniwala. Wala parang may lagyan natin parang tentacles, parang paa ng gagamba. Diba? Huwag niyong pansinin yung lapis yung mismong lang. Pag malapit sa lens kasi yan, ganyan na magiging itsura. Blurred na For me, gagamba or ipis. Ibang itsura ng langaw, ang langaw naglalakad-lakad yun Ito, iba itsura nito
Yun lang nga sa akin Bahala kayo kung ano. Tinatanong po kasi ako. Dinemonstrate ko naman sa inyo, di ba? Na pwede namang mangyari yun eh. Ngayon, kung tatanggapin nyo yung paliwanag ko, okay lang. Yan, may sapot pa dito. Wait lang Tingnan natin kung ano yung tsura pag sapot. Ito sapot Di ba? I mean, kulay gray lang kasi itong kulay. Pero kung itim to, pwede natin ma-replicate yung nangyari. Hindi ano yun. Di ba? Now, yung kwento ng nanay, malay mo, meron naman talaga nakikita si nanay talaga. Pero definitely, hindi ito yun. At unang-una, hindi ito usok gumagalaw siya Tingnan mo kung ikukumpara mo doon sa galaw ni ate, hindi robotic, hindi issue ang frame rate Hindi issue ang frame rate kasi smooth naman gumalaw si ate. Itong di umano yung usok na to, yung paggalaw niya, insekto yung attitude Tamo mula taas, di ba? Ganun ang galaw niya, insekto. Now, kung hindi kayo convinced sa explanation ko, abangan natin yung sa KMJS. Wala pa ako nakikitang upload Tiningnan ko doon sa replay, wala siya doon Mukhang inalis ng KMJS at i-upload nyo ng independent. Anyway, mga kababayan ko, hopefully, kahit pa paano, medyo nasagot nyo yung medyo nasagot ko. 'Di ba? Kung hindi kayo maniniwala sa akin, okay lang. Anyway, yan lang po muna. Maraming salamat po. Magandang gabi. Bye-bye.